Delivery today ng groceries namin, kaya tara mag-unpack tayo. Gaano katagal kaya ako ngayon mag-unpack ng mga groceries? Kakadating pa lang si Chino, nag-check na kagad ng mga food. Si Charlie and Chino, basta nakakita ng shopping bag, talagang tinitingnan kaagad kung ano yung laman. Medyo maraming napamili ko today kasi ang daming kulang dito sa bahay. And since vacation nga din ng twins, maya talaga silang kumakain. So, mas madami din yung snacks. Yung mga meat tsaka mga gulay is good for 1 week. And yung iba naman, ni-restock ko lang din talaga. At alam nyo na kapag ganitong video, hulaan mo na dyan sa baba kung magkano itong napamili ko today. In pounds ha, hindi in peso. Tingnan natin kung sino makahula. Kapag walang saktong number, yung pinakamalapit na lang. And syempre, may price ulit sa makakahula. Para diba, meron ka ding pang snack. After ko mapasok yung groceries, ito naman kailangan ko siyang pag-iwahiwalayin. Yung mga plastic bag tinatabi ko kasi pwede siyang ibalik. So, bali 10p per bag. Last time nakaipon ako ng 100, so 10 pounds siya. Diba, sa peso siguro mga 800 plus din yun. And binabawas nga siya dun sa total na bill sa next na groceries. May isang bata dito na kuha ng food. At turo nga ng turo, hindi pa ako natatapos dito mag-unpack. Ewan ko ba naman sa twins, lagi talaga silang gutom. Hiniwalay ko na muna yung mga food na kailangang ilagay dito sa fridge. Lalo na yung mga karne tsaka mga gulay. Medyo malakas din kami dito sa bahay sa mga cheese. Nilagay ko na din muna dun sa gilid yung snacks. And ito nga din pala yung mga pasta na ginagamit namin dito. Gluten-free na yung kinakain namin pasta. Sumasakit kasi ang tiyan ng daddy nila dun sa normal na mga pasta. And syempre, di ba nakakatamad naman kung dalawang klase pa yung lulutuin ko every time. Kaya ayan, mag-gluten-free na lang kaming lahat. Bukod sa pag-unpack, ito talaga yung medyo nakaka-stress. Para na naman ako naglalaro ng Tetris dito sa aming fridge. Parang kailangan na namin ng mas malaki. Tinanggal ko na nga din pala yung mga ice cubes dito sa freezer. Ito kasi talaga yung takaw space dito. Medyo napadami yung binili kong meat, so kailangan kong i-freeze yung iba. Plus yung mga chicken dinosaurs ng twins, tsaka yung fries. Meron din ako dyan mga freenis na isda. Pati yung mga Filipino food ko, hindi ko pa din naluluto. Kaya ayan, hirap na hirap talaga akong pagkasyahin lahat. Yung iba na ilabas ko pa, tapos kailangan ko na din kainin after mato. Inayos ko na din dito yung mga drinks na binili namin. Yung iba dyan is naiwan ng party ng daddy ng twins. Sunod ko namang nilagay is yung mga snacks ng twins. Yung iba tinatago ko talaga. Kasi kapag nakikita nila lahat, maya talaga binubuksan. Ilang araw lang wala na naman silang food. Pero in fairness naman sa dalawang to, sobrang lakas silang kumain ng fruit. Dalawang bunch ng saging yung binili ko, pero kinabukasan ubos na kaagad. Anyway, pagod na ako, pero ang dami ko pang kailangang ilagay dito sa mga cupboard. Medyo nagutom din ako, so binuksan ko na muna dito yung isa kong biniling tinapay. In fairness, first time ko tong in-order, pero masarap siya, para siyang muffin. Syempre, pagkatapos, diretso na ulit ako dito sa paglalagay naman ng mga delata. Bigla ko din na-realize, wala na pala ako ng mga sardinas. Nakalimutan ko palang mag-order sa Filipino store last time. Medyo napagod na din ako, so sabi ko magpahinga muna ako dito sa hammock. Kaso yung dalawang nakakapagod na bata, ayan, sumunod dun sa duyan. Medyo padilim na nga din, kasi parang 9 PM na to. Ganito ngayon ang itsura dito sa UK kapag 9 ng gabi. Ang aking husband, ayun, nandun sa window. Inaasaran niya si Charlie and Chino. Kaso nautusan pa siyang kunin yung mga iPad dun sa kanilang room. Nagbitbita din siya ng blanket kasi baka daw lamigin kami dito sa labas.